rights nyo, no? Kayo ba yung nanumpa na? Have you taken your oath of oath? Yes, sir. So lahat po na sinasabi nyo dito ay totoo at hindi ko po kayo gagawa ng ibang storya. Oo. May investment na ba ho kayo sa digital equipment, Mr. Karandang? Hindi pa ho kami bumibili ng transmitter para sa digital TV. Ano ho yun? Ano ho yun? Hindi pa kami nabili po. Hindi pa kami nag-i-import ng bagong transmitter para sa digital TV. Saan ho nanggagaling ang signal ng Amkara? Ang totoo po niyan, nung na-assign ang frequency ng Amkara na Channel 43 sa ABS-CBN, nung nagsimula sila mag-test broadcast, bumili na ho ang ABS-CBN ho ang bumili ng mga transmitter para sa test broadcast. Ito ay 2019, Mr. Karandang, no? 2019 po ito. Anong year ho ito? Before 2019 po ito, na nagsimula 2015 ang po ito. test broadcast ang ABS-CBN. Kasi inassign po yung Channel 43, inassign ng NTC, yung Channel 43 sa ABS-CBN po. Yun po ang nangyari. So ang bumili ho ng transmitter, si ABS-CBN kasi sila yung magte-test broadcast. Pero kayo na ho may-ari ng Amkara nung ulit, di ba? Sabi ko sa divestment po ng ABS-CBN. Tama po yun. Ngayon, naggawa po kami ng date of assignment from ABS-CBN to Amkara, pero hindi pa po nasasubmit sa NTC. Kasi bakit pa po kami bibili kung nakabili na, kasi Channel 43 siya. So sa Channel 43 lang po siya magagamit. Ganun po yung situation namin ngayon. So yung lahat po, pero Mr. Karandang, no? Bago ho naging digital ang Amkara, bago ho nagkaroon ng digital permits, kayo po ay block timer ng ABS-CBN? Kayo po ay nagbibigay ng block time sa ABS-CBN? Tama po yun. For 24 years, ganun ba ho yun, Mr. Karandang? Ganun po lumalabas. 21 hours a day, Mr. Karandang? Tama po yung covered po ng block time. For 24 years, Mr. Karandang? Tama po. Block time ho ang tawag nyo ron? Itong ibra po namin. Ang mga empleyado nyo ba ho, empleyado nyo sa engineers, ay empleyado nyo lang kusang mag-isa o empleyado ng ABS-CBN ang inyong ginagamit? Ano Mr. Karandang? Ang arrangement po na namin, kumuha po kami ng nag-outsource po kami ng operations ng transmitter for operational efficiency. Tapos, Naka-outsource po ito kay PSI. ano ho yun? Ano ho yun? PSI ho, isa ho itong service company na nagpo-provide ng para i-operate ang mga transmitter on a daily basis. Hindi ho kayo umihiram o hindi gumagamit ng transmitter ng ABS-CBN sa operations ng ng Amkara ngayong panahon nyo na? Ngayon po, yung binanggit po nyo ng Channel 43, ang owner ho noon, during that time, ang bumili is ABS-CBN po. Ngayon, kayo na may-ari ron? Hindi na talaga ho may-ari no, kasi nga, ginagamit ng NTC yung Channel 43 sa ABS-CBN para makapag-test broadcast. Yung sa mga probinsya po, yung mga nasa anong islands din po, po yung Guimaras, doon sa Negros, Cebu, Bacolod. Opo, ganun din po nangyari. Kasi May pwede ho ng ABS-CBN lahat. ABS-CBN po talaga yon. Yung mga analog lang po ang sa Amkara. Yun yung mga binanggit ng maluma mong transmitters. O, halos hindi na ho nagagamit yun, di ba ho? Pakiulit po. Gumagana pa ho yung mga transmitter na yon. Yan, nasa maintenance po yun eh. Pero hindi ho digital, dito po yung analog. Hindi mo digital yun. Sa TV pa ho, po yung sa bibili picture ng tube yan. digital transmitter. Di ba? Sa television, sa picture tube TV talaga bagay ang analog. Kaya ho nag-migrate tayo sa digital, Mr. Karandang, di ba? Opo, tama po yun. Kaya, Ngayon, nag-execute po ng date of assignment between ABS-CBN and Amkara doon sa mga digital TV transmitters. Kasi nga, nakabili na sila eh. Masasayang naman ho inassign nila sa Amkara lahat ng transmitter. Ito hong sa digital lang po.
Tapos, ano ho tax implication nun sa assignment? Nagbayad ba kayo ng buwes para magamit yung equipment na yun o hindi ho? Pag-uusapan pa yon, sa ngayon, nag-execute lang kami ng dito sa akin, hindi pa ho ito naisasabit doon sa LTC. Itong dito Tandaan nyo, assignment. Mr. Karandaw, huwag kayo magtatakip ha. Ang mga tanong ho namin, malinaw. Opo. So hindi pa ho ninyo binabayaran ng ABS-CBN sa equipment na to sa deed of assignment. Wala pa ho, hindi pa ho na-approve yung itong dito assignment na to, kailangan namin isabit sa LTC. Pag na-approve ko, saka ho mapoprocess lahat itong mga bayaran. Oo, so lumalabas, for the past 18 months, Mr. Garandang, wala kayong pinipiling equipment at wala kayong tinatrabahong equipment para ho mag-transmit ang Amcara all over the country. Ang nangyari po, nag-execute nga kami ng date of assignment, pwede ho namin isabit ito. Ito yung kopya. Ano ho yan? It will only be official if it's notarized, tsaka nakabayad na ho ng tax yan. Honorable Julia, Notarized po Vice ito. Chairman Defensor. ay, Mr. Chairman, salamat po. Mr. Karandang, pati ho yung tower, ididid of assignment sa inyo? Hindi po. Ano ho yun? Ang tawag po doon, co-location, so may mga rental cost po doon. Ipaparenta po sa inyo. Opo. Eh, di Sharing hindi po naman yun. nangyari. Cost effective po yung operation. Kung ilalagay po sa inyo yung tower, ilalagay sa inyo yung equipment, para kunyari po, kayo na talaga yung nagpapatagpo ng digital channel. Tama po ba? Hindi po, kasi talagang ang equipment po, doon po nakalagay. Siyempre ho, napakamahal po magtayo po ng tower. Tama po. Mr. Kasi Garandang, dati po, nung hindi pa naisara, ikinarga kayo doon sa TV Plus. Tama po ba? Yes, Okay. tama po yun. Ang Opo. TV Plus po, receiver po yun eh. Opo. Parang TV sensor na kinakabit sa TV. So pag Opo. nag-broadcast ka ng digital, kahit anong frequency mo ng digital, marireceive po doon sa TV Plus na box. Tama po. Mr. Chair, pwedeng So, ngayon po, isang, na, sige. ilang tanong lang. ngayon po na naipit na, ibabalik na, ngayon na nasara na, sa inyo na po ibibigay muna. Pero di po ba dapat, dun sa analog ninyo, kung saan kayo na-approve, dun nyo itatayo yung tower, at dun kayo mag-aalagay para for the digital box. Hindi yung pwedeng sa ABS-CBN signal ang gagamitin ninyo. Tama po ba? Pakiulit po. Kasi po sa ngayon, gumagana kayo sa signal na nanggagaling sa tower ng ABS-CBN na yung pong signal na yon inaprubahan ng NTC. Tama po, di ba? Tama po. So, ang Amcara may iba siyang signal at dapat ibang tower. Kung sakali magdi-digital TV kayo, eh dapat sa tower ninyo galing sa inyong sariling signal na i-assign o naka-assign sa inyo batay sa inyong prangkisa. Ito po yun eh. Yung 43 naka-assign po ngayon sa Ampara. Ang Kaya nga po. naka-assign na po ngayon ay Channel 16 para sa ABS-CBN. Yung Channel 16 po ang sinara ng ABS-CBN. Paalala lang po sa Amcara na kayo po ay under oath sa pagdinig na ito. Kung maaari po ay yung pawang katotohanan lamang po ang sabihin ninyo sa committee, sa joint committee na ito, sapagkat patong-patong po ang inyong magiging kaso pagkatapos po ng hearing na ito kung mapapatunayan na kayo ay hindi nagsasabi ng pawang katotohanan. Opo. Mr. Garda, huli na lang po, ito pong binabanggit niyong lahat na pag-ayos, paglipat sa inyo, pinag-usapan niyo po yan ng ABS-CBN, tama po ba? Opo. Opo. Thank you po. Ito na lang, ano? Ang deed of assignment po, magkano ang consideration, Mr. Karandang? Magkano binayad nyo para i-assign sa inyo ng ABS-CBN lahat? 24 million 196,083 pesos po. Magkano ho? Magkano? 84 million po. Ang binayad nyo? Ang ibabayad po once ma-approve ito. Hindi pa ho executed ang contract, wala pang consideration. Pakiulit po. Hindi pa ho executed ang contract kasi wala pa hong consideration. Consideration na. Inaantay lang po namin. Pag naisabit po namin to at na-approve po ng NTC, magbabayad po kami. O, sige ho ha, yan ang palusot nyo ha. Isang tanong pa ho. Opo. Dilipat po yung shares na 49%
ng ABS-CBN sa inyo. Tama ho, Mr. Karandang? Tama po. Ang 51%, sino ho may-ari? Original po ang Karandang family po. Ngayon, Ngayon, naka-estate po sa akin yung shares po ng father ko. Kasi namatay na po yung father ko. naka-estate po sa iyo. Ah, Ang tanong po rito, magkano binayad nyo para makuha nyo yung 49%? ang alam ko ho, 40 million. Hahanapin po namin ng paper trail ng perang yan. Ha? Ako. O sige ha, 40 million. Binayaran nyo ng cash check, paano nyo binayaran? Dividends po. Ha? Dividends. Dividends? Paano ho binayaran ng, ng Amcara ang ABS-CBN? Magkano ho binayad nyo? 40 million? Cash po ito? Paano yung paano yung binayad? Cash po o cheque? O money transfer? Ano ho ginamit nyo? Tsaka ano ho ang date ng transfer? Nagkaroon po yun ng deed of assignment ng dividends po. Nag-deed of assignment sila sa inyo ng dividendo. Anong dividends ho ito? Anong dividends sinasabi nyo? Your Honor. Meron ho kayong shares of stock, tapos ina-assign nyo po yung dividends nyo sa ABS-CBN. Paano ho ito? Your Honor. Ganun po. Pero hindi ko po kapisado ito eh. Hindi ko kasama yung abogado natin para maliwanag po ito. Sino ang abogado ang gumagawa niyan? Your Honor, can I request Attorney Maxim po? Sino ang abogado ang gumagawa niyan? Hindi ko po kilala eh. Baka Hindi nyo kilala yung abogado. nung Pero 40 million, binabayad nyo ng cash, hindi nyo kilala yung abogado. Nagbayad ba ho kayo ng cash? Ano, assignment ba? Nag-assign kayo ng 40 million pesos? hindi po cash. Ano nga? Paano nga naging 40 million? Ayun ho yung pinagyapag sa amin ng ABS-CBN noong isang araw eh. Binayaran nyo raw sila ng 40 million eh. Yeah. Based on dividends po yun. Ano nga dividend yun? Ipaliwanag nyo sa amin. Dividendo, di ibig sabihin, may kita po kayo na pera na binabayad nyo po sa ABS-CBN para magkaroon kayo ng shares of stock. Di ba? Para maibalik sa inyo yung 49% na Amcara. Tama ho to? Tama po. Ano ang dividendo yun? Anong kumpanya? Tama po. It's a dividend declaration by Amcara. Dividend declaration by Amcara. Ilang beses na ho nagde-declare ng dividendo ang Amcara for the past 25 years? Hindi ko po alam eh. Hindi nyo rin alam. Pero meron kayong 40 million na pwede i-declare na dividendo, hindi nyo rin alam saan nanggaling yung 40 million. Noong po time na yun, hindi pa ako ganun pa-involved. Ito lang, 2019 po ako na-involved dito sa mga transaction ng... Kailan ho ito? Kailan to, Mr. Karandang? Kailan? Originally po kasi talaga, ang father ko po ang nag-aasikaso ulat nito. Tapos Vice kailan Chairman ho kayo Remulla. nag-take over dito, Vice Chairman Remulla, Mr. Chairman? muli po pinapalalahanan natin ang Amcara na kayo po ay humarap sa pagdinig na ito upang ilahad po ang inyong nalalaman, ang inyong tunay na nalalaman. Huwag niyo po ibaon sa problema yung sarili ninyo kung kayo'y magsisinungaling lang sa harapan ng joint committee pong ito. Yan po ay isang paalala upang hindi rin sumakit yung inyong ulo, Amcara. Opo. Mr. Chairman, I think that the witness is being coached. But anyway, we have already elicited facts necessary to show na ito pong Amcara, isang moro-moro po. Nakikita ko that's the conclusion I'm drawing from it. And I would not anyway waste my time asking more questions on this issue kasi malinaw na ho na the dummy relationship between ABS-CBN and Amcara is existing.
without any iota of doubt. Maraming pong salamat, Mr. Sista ang anilay nakakaintrigang setup ng ABS-CBN at subsidiary nitong Big Dipper Content and Design Incorporated. Ito ang kumpanyang binuo ng ABS-CBN para i-repurpose o iproseso ang kanilang mga palabas para mai-air abroad at sa iba't ibang plataforma. Tanging ABS-CBN lang ang kliyente ng Big Dipper at binabayaran ito ng mahigit 2.6 billion pesos kada taon para sa kanilang serbisyo. Lumalabas sa records mismo ng ABS-CBN, malaking bahagi nun ay bumabalik din sa kanila sa pamamagitan ng cash dividend. Ang cash dividend ay pera mula sa kita ng isang kumpanya na ibinibigay sa shareholders. Sa kaso ng Big Dipper, napupunta ito lahat sa ABS-CBN bilang tanging may-ari ng kumpanya. Ilang percent po yun? Punto ni Representative Ron Salo, ang cash dividend na ibinibigay sa pagitan ng mga kumpanya sa loob ng Pilipinas ay hindi pinapatawan ng buwis. Kaya tanong niya, hindi raw ba nagagamit ang Big Dipper para makalusot ang ABS-CBN sa pagbabayad ng tamang buwis? It has become so profitable. Paglabas po ng kanyang dividends, it becomes tax-free because these are domestic companies. But they are also owned by the same company. Don't you think wala kayong nakikitang anything na unusual po doon? The prices charged by Big Dipper, as stated by my colleague, are based on market. They are backed by transfer pricing studies conducted by reputable third-party firms, number one. Number two, this is not a scheme. The clients, the ultimate clients or the ultimate beneficiaries of Big Dipper's work are the Filipinos and the non-Filipinos who consume our content both here and overseas. With regard to the amounts that Big Dipper makes on ABS, let's say, that comprises about 6% of total production cost of ABS-CBN Corporation. Tinanong sa pagdinig ang BIR tungkol dito. As far as the Big Dipper company is concerned, Your Honor, wala pong violation, and I think compliant po ang Big Dipper, Your Honor, when it comes to payment of taxes. But don't you think that is so creative in such a way na yung taxes that should have been paid hindi po babayaran dahil it has become tax shield? Itinatanggi ng ABS-CBN na tax shield ang Big Dipper. Kaya tinanong ng mga kongresista ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nakarehistro sa PEZA ang Big Dipper mula noong 2009 at kabilang sa benepisyo nito ang pagbabayad ng mas maliit na buwis at noong unang mga taon, libre pa nga ito sa buwis. It's not true that the PESA is being used as a tax shield because we are governed by our own laws. We have the PESA law which provides the different incentives. Si Representative Jose Antonio C. Alvarado nais balikan ang PEZA law. Mabuti na pag-aralan muli ng kongresong ito ang Republic Act 7916 o ang Special Economic Zone Act of 1995 creating PESA para po masigurado natin na paborable sa taong bayan, lalong-lalo na sa lahat po ng bumubuo ng bansang Pilipinas, ang sistema po natin ng pagbabayad ng taxes. Pero si House Appropriations Committee Chair Eric Yap, tinawag na tax avoidance ang ginagawa ng ABS-CBN. Hindi ito pinagbabawal pero sabi ni Yap, baka kailangan ng baguhin ang batas. Sa kanyang pahayag na binasa ni Representative Michael Defensor, tinukoy ni Yap ang lumabas sa pagdinig ng repurposed content mula sa Big Dipper ay dinidistribute ng isa pang ABS-CBN company, ang ABS-CBN Global na nasa Hungary, Luxembourg at Cayman Islands. Pag nilagay mo ang pangalan ng mga bansang ito sa Google, kasunod agad nito ang mga salitang tax haven. Ito yung mga bansang maaaring maglagay ang isang dayuhan ng mga assets o negosyo nila upang makaiwas sa pagbabayad ng mas mataas na taxes sa bansa nila. Case in point, ABS-CBN. This is tax avoidance. ABS-CBN is a tax avoider. Tanong naman ni Defensor, di raw kaya masyadong malaki ang ibinabayad ng ABS-CBN sa Big Dipper. Transfer pricing done by ABS-CBN is reviewed by third party.
So the prices that we looked at is the prices if we have gotten it to a third party. So there is a documentation po, and this is a requirement when there's a BIR audit. Hinihingi ni Representative Defensor ang data ng GMA7 upang maikumpara ang ginagastos nito sa repurposing ng content at maikumpara sa ibinabayad ng ABS-CBN. Sabi ng BIR, nag-issue na ito ng Letter of Authority noong Mayo para imbestigahan ang Big Dipper. Transfer pricing is not an illegal activity but fraudulent pricing and abusing transfer pricing for the purpose of tax evasion are. In general, Your Honor, any scheme that is used to defeat the proper payment of taxes is tax evasion. Ikinumpara din niya ang income tax na binayaran ng ABS-CBN sa binayaran ng GMA Network Incorporated. Ang galit ng madami, o hindi naman galit, sabihin na natin ang pinagtataka ng marami, kasi po yung GMA7, 2018 lang po, ang binayaran niyang taxes is 1.4 billion. Kayo po, 4 na taon, 1.4 billion. Kaya po, marami nagtatanong dito sa Big Dipper, paano nangyari na mas malaki ang ABS-CBN, mas malawak ang sakop ng ABS-CBN, mas maliit ang binapasok na taxes niya. Kaya po pumapasok yung pagtatanong tungkol doon sa Big Dipper. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang ABS-CBN, pero dati na nilang sinabi na tama ang kanilang ibinabayad na buwis. Sa pagdinig, nais ng mga mambabatas na hingin ang tulong ng National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang nangyari sa pagitan ng ABS-CBN at Amcara Broadcasting Network. Hanggang noong isang araw kasi, 8 linggo makalipas bigyan ng cease and desist order. Patuloy ang ABS-CBN sa pag-ere ng mga programa nito sa TV Plus gamit ang Channel 43 sa bisa ng prangkisa ng Amcara. Noon pong nag-serve ng cease and desist order, ang aming pong mga engineers ay pinatest na rin po namin, pinacheck po namin kung saan po nanggagaling ang signal noon pong Channel 43. The measurement shows that a strong signal is emanating from the direction of ABS-CBN's tower along Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang signals po ng Amcara ay nanggagaling po sa ABS-CBN compound. Base po dito sa report po ng aming engineers ng NCR ay galing po sa loob ng ABS-CBN compound tower. Ang lumalabas ko rito, yung fraud, may element po na fraud against the legislative power of Congress. Kaya ho kailangan ko ilay yung predicate para ho makita natin dito kasi nagmamalinis po eh. Ang paliwanag ng ABS-CBN, meron silang block time agreement kung saan bumibili sila ng airtime sa Amcara. Pero lumabas din sa pagdinig na sa ilalim ng kanilang kasunduan, mga kagamitan pa rin ng ABS-CBN ang ginamit sa pag-broadcast. Dahil ang eksperto po ito ay si KBP President Junit daw at based po sa kanyang sinabi, yung pong broadcaster ay kailangan may sarili po siyang equipment, sariling personnel at yung pong black timer ay pa-black time lang sa kanya at kumukuha lang po ng oras. Yes. Pero yung pong equipment at personnel, base po sa sinabi ni President Nick daw, ay doon po sa may-ari ng network. We have already elicited facts necessary to show na ito pong Amcara, isang moro-moro po. Ayun ho, nakikita ko malinaw na ho, na the dummy relationship between ABS-CBN and Amcara is existing without any iota of doubt. Yung block time agreement po, ever since, ina-allow po yan ng KBP. I was president and chairman also of the Standards Authority, and we have rules and regulations governing block time agreements. And these agreements are usual in the broadcasting industry po. And it is not a use of fact, Your Honor. We stand by that. Dating pagmamayari ng ABS-CBN ang 49% ng shares ng Amcara at ibinenta lamang ito noong isang taon. Hinihingan pa namin ng komento ang ABS-CBN sa mga aligasyon. Iyan ang unang balita. Victoria Tulad, Buong Puso.